John, magandang araw sa inyo mga boss, mga madam, mga sir, no? At welcome na naman po sa ating channel. Meron naman po tayong maigling pag-uusapan mga boss, pagkukwentuhan, no? Pero kung bago kayo sa aking channel, huwag niyo po kalilimutan mag-like, share, mag-comment, at pindutin na ang subscribe button. At syempre, pakipindot na rin po yung aking notification bell para updated po tayo sa lahat ng video yung ina-upload natin. Ito po si Mapatek. Tara mga boss, pag-usapan po natin yung tungkol sa nangyayari sa bawat araw. At lalong-lalo na po ngayon mga boss. Bigyan ko lang kayo ng konting idea, no? Ang diesel po natin ngayon sa mga gasolina ay naglalaro na po ng 98 hanggang 100 pesos. Tapos ngayong darating na linggo, itong week na to ay mag-increase naman po sila, no, mga boss. Mabigat na pong pasanin yan para sa atin. Ano po yung magiging realidad natin sa bawat araw natin, no? Tayo po na may mga motor, yung sasakyan, o ano man yan na ginagamit natin pang araw-araw mga boss, no? Pangpasok sa trabaho, pangpasok sa eskwelahan, at panghanap buhay natin mga boss. Gamit natin ang petrolyo dito sa ating bansa mga boss. Ngayon, yung sinasabi nating realidad ngayon mga boss, no? Una sa lahat, mas marami na ngayon ang tatangkilik sa tinatawag natin e-vehicle at e-bike mga boss. So, siguro naman, familiar kayo sa mga naging balita ng mga nakaraang buwan. Last year, in-announce na yung tungkol dun sa mga e-bike kay nagbigay sila ng mga prohibited, yung mga kakalsadahan na hindi pwedeng daanan nila, no? Ngayon, ito po yung realidad ngayon mga boss. Siyempre, mataas na po yung ating petrolyo ngayon. Mas marami po yung hindi na gagamit ng kanilang mga sasakyan. Isipin din nila na yung papang gasolina nila, ipapamasahe na lang mas okay pa at hindi pa sila pagod mga boss, no? Siyempre, hindi pa malaki yung magiging travel expenses nila kapag ka nag-commute sila. Depende na lang sa inyo yan mga boss, no? Ito pa yung isa. Kapag ka tumaas ng mahigit 100 po yung petrolyo natin dito, kung napapansin nyo, kung yung mga lagi kayong nasa kalsada, lagi kayong araw-araw na dumadaan ng mga kalsada natin ngayon, may napapansin ba kayo? Ako po, napansin ko na medyo lumaki po yung luwag. Lalong-lalo na po dito sa may area namin na ito po araw-araw, kapag hapon ay sobrang traffic. Ngayon po, nabawasan po yung volume ng mga sasakyan dito. Dahil po yan sa laki ng presyo ng ating petrolyo mga boss. Isa na yon sa sinasabi nating realidad. Mas convenience sa kanila ngayon na mag-commute na lang kaysa yung dalhin yung sarili nilang sasakyan. Tapos isa pa, yung mga tricycle ngayon, hindi na kagaya sila dati na talagang overcrowded, no? Marami na rin siguro ngayon na tricycle driver ang lumilipat na lang muna ng ibang trabaho. Pero sa nangyayari kasi, mas gusto nilang nila na kung naalala niyo yung balita, mga boss, Posibleng dumalo na sa higit 100 piso at umalo na sa higit 100 piso ang presyo ng diesel sa susunod na linggo. May bagong aray na naman yan sa mga super. Kaya pa ba ng mga kapatid nating motorista at super dyan? Niki, mapipilitan umanong tumigil sa pamamasada ang ilang driver ng jeep na nakausap namin. Yan ay dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Posible sumipa sa susunod na linggo ng 19 pesos hanggang 22 pesos ang litro ng diesel, 14 pesos hanggang 17 pesos naman sa litro ng gasolina. Kapag natuloy yan, ganito ang posibleng maging presyo ng petrolyo next week. Posibleng aabot na sa higit 97 pesos hanggang 107 pesos ang per liter ng diesel. Papalo naman sa 80 pesos hanggang 90 pesos sa kada litro ang gasolina. Ayon sa ilang tsoper, halos wala na silang kikitain kung aabot sa higit 100 pesos ang litro ng diesel. Kung may ilan daw na napilitan ng tumigil naman muna sa pamamasada, napupunta na raw kasi sa boundary at diesel ang kanilang kinikita. Maging ang mga tricycle driver, umaaray na rin sa taas presyo. Kakarampot lang naman daw kasi ang kanilang kita sa pamasada. ang sabi nga nila is baka mag-construction na lang sila kaysa mamasada sila kasi yung kinikita nila is wala na dun sa pang-araw-araw na gastusin nila. Kulang na, kumbaga. Sumunod pa dyan mga boss, yung mga estudyante at mapipilitan silang magtiis ng haba ng pila doon sa mga sasakyan o commuter. Lalong-lalo na po ngayon na mababawasan na yung mga transportation na sasakyan nila dito sa atin dahil nga po sa laki ng itinataas ng ating petrolyo dito. Ngayon, kagaya po ng sinabi natin noong una, mag-i-increase po dyan yung pamasahe. Mag-i-increase po dyan yung mga bilihin, yung mga pangunahing kinakain natin.
Mag-i-increase po dyan yung mga bumabiyahe na cargo. At lalong-lalo na po yung mga galing ng probinsya, yung mga nagta-travel, dala-dala yung kanilang mga sasakyan. Magtataas din po yan. Panglima, yung mga toll gate, magtataas po yan. So lahat po yan magtataas. Ano po yung epekto niyan kapag yan po ay lahat na tumaas? Sino pa po ang ordinaryong mamamayan dito sa Pilipinas ang kayang kumain ng 3 beses sa araw kung sakaling wala na pong silang pangbili? Hindi nasasapat yung 100 piso nila para pangkain sa isang araw, sa isang beses, kasi tayo po ay kumakain ng 3 beses sa isang araw. Isa pa mga boss, tingnan natin yung nagiging sitwasyon natin ngayon dun sa mga nangyayari sa bawat araw. Marami na po yung nagsasabi na kapag nagkakaroon ng giyera at tumataas yung ating petrolyo, baka wala na pong maging transportasyon ang ating mamamayan dito. Kaya mapipilitan po tayong lumipat sa mga e-vehicle at e-bike, no? Yan po mga boss. Yan po yung ating magiging realidad ngayon. Dahil po sa epekto ng giyera na yan. Hanggang ngayon po ay patuloy na lumalala at nagiging komplikado mga boss. Pero nag-anunsyo naman ang Iran na papayagan nilang dumaan sa Strait of Hormuz ang mga barko na may kargang petrolyo o hindi kaalyado ng Amerika at Israel. Pinapayagan po nila yan. Pero kapag kaalyado po ng Amerika at Israel, ay mapipilitan po silang bombahin ito. Pero ganun pa man mga boss, kahit nasabihin natin na mga kadaan yung mga di kasama dun sa pangkat ng Israel at ng US, apektado pa rin po tayo dahil yung bansa natin ay umaangkat lamang po ng petrolyo. Ngayon, ito yung pinakamalaking dyan, big deal. Kasi yung mga e-vehicle ngayon, yan po yung lalaganap sa totoo lang. Malaki po yung magiging impluensya niyan ngayon mga boss. Pag-usapan natin kung ano yung magiging impluensya ng mga e-vehicle ngayon dahil tataas na po yung petrolyo sa ating bansa. Mas marami po yung bibili ng mga e-vehicle, e-bike bilang transportation dito sa atin. Unang-una, hindi sila magpapakarga ng gasolina, ng diesel o ano pa man yan. No? Gagamitin lang nila yung power charging kasi may mga e-vehicle na po ngayon at e-bike na pwedeng i-charge sa normal na mga outlet natin, yung kanilang baterya mga boss. Yan po yung isang pinakamagandang option ngayon. Pangalawang option, pwede kayong magbisikleta dahil kung medyo malapit lang naman at hindi naman ganun kalayuan yung inyong trabaho, pwede kayong magbisikleta. Kasi marami naman na tayo noon pa man ng pandemic. Isa po ako sa nagbisikleta na ang pinapasukan ko ay sa Bulacan. Dito po ay meron 42 kilometers magmula po dito sa Quezon City mga boss. Ngayon kung may e-bike kayo o e-vehicle ay malaking bagay po yan dahil hindi po kayo kukonsumo ng mga gasolina at diesel. At meron na rin po ngayon na sumisikat na mga e-bike o e-vehicle, e-motor type mga boss. Yan po yung NXT nakita ko. No? At ang laki po ng improvement nila, parang motor na din po. Tapos, base po doon sa nakita ko ng mga review at mga nag-try, mga nag-long ride, ay umaabot po sila ng 200 kilometers bago po sila magpa-charge ng kanilang e-vehicle o e-bike, mga boss. Tapos meron din po tayo nakita na yung e-vehicle ngayon, ginagamit na rin po siya pang long ride o mga travel sa iba't ibang panit dito sa ating bansa. Sinusubukan po nila yan para ipakita po sa atin kung gaano ka-efficient yung kanilang unit mga boss at kung gaano talaga katotoo na meron na tayong mga electric vehicle charging station dito sa Pilipinas. Yan po yung magiging reality ngayon sa atin. Totoo na po yung nangyayari na kapag hindi na po talaga nabago yung sistema ng giyera na yan at hindi na po sila nagbigayan at patuloy na tumaas yung petrolyo, ay mapipilitan po yung mga kababayan natin na mag-invest ng e-vehicle at e-bike at kung hindi man ay magbisikleta dun sa mga wala pang kakayahang mag-provide ng e-bike o e-vehicle.
magbibisikleta lang sila. Tapos yung iba naman, pwede naman siguro, kung mamamalingki lang kayo, payo ko lang mga boss, ito, munting payo lang naman para dun sa mga tao. Alam naman natin may mga hindi pwedeng maglakad ng mahaba. No? Pero tayo na kaya natin maglakad, at kung mamamalingki lang din naman kayo at pupunta lang dyan kung saan, na kung dati nasanay po tayo na dala-dala yung motor, dala-dala yung sasakyan, dala-dala etc. para lang mamalingki. Ngayon po, mas maganda po siguro na tayo po ay maglakad. No? Para ma-exercise po tayo. Yun po yung pinaka-the best. At least, maiiwasan po natin yung gastos ng malaki sa ating diesel at gasolina sa mga importanteng bagay o lugar na lang natin gamitin mga boss. Sunod, siguraduhin po natin yung PSI ng ating mga gulong, parte ng ating makina, lalo na po sa pinaglalagyan ng ating fuel, ay siguraduhin natin wala pong leak yung ating fuel at wala pong butas o sapat na may hangin yung ating mga gulong. Yan po yung isang bagay na dapat po nating tinatandaan mga boss, no? Gaya po ng sinabi ko mga boss, hanggang dito na lang po muna at ako naman po ay patuloy na nag-oobserba araw-araw habang nandito po tayo sa ating pong bahay mga boss. At nagmumuni-muni tayo, nag-oobserba tayo ng mga nangyayari ngayon sa ating bansa. At hindi pa tayo makapaglamyerda o makapaglaboy-laboy dahil inisip ko rin yung gastos tsaka yung gasolina na gagastusin natin. So far, nandito muna tayo at nagbibigay sa inyo ng mga kaunting payo pagdating po dyan sa mga nangyayari. Pero darating po yung time na magbabalak po tayo na mag-travel adventure mga boss. Subaybayin nyo po yan. At ayun mga boss, hanggang dito na lang at maraming salamat sa mga subscriber ko at followers ko. At muli, ito po si Mga Patek at nagsasabing maraming salamat po. Maging masaya po tayo sa bawat biyahe natin.